Hello pong muli mga kabayan, kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat. Ito po, komentuhan na po natin mga tambay, ang nakakalungkot na balita. Inaresto na po ang dating Pangulong Duterte mga tambay. Ibang klase po ang binagoong ang Pilipinas. Parang nagmamarsyalo na po yata. Bumabalik na po yata ang marsyalo sa ating bansa mga kabayan. Lahat po ng lumalaban at tumutuligsa sa gobyerno ng binagoong ang Pilipinas ay naaaresto na po mga tambay. Ito po, pakinggan po natin ang balita mga kabayan at ang pahayag din po ng dating Pangulong Duterte. Nakakalungkot. Tiniyak ng Malacanang na nasa maayos na kalagayan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y matapos ihain sa dating Pangulo ang arrest warrant mula sa International Criminal Court sa pamamagitan ng Interpol. Paliwanag ng palasyo, natanggap ng Interpol Manila ang official copy ng warrant of arrest mula sa ICC kaninang madaling araw. Pasado alas 9 ng umaga nang dumating si Duterte kasama ang kanyang grupo mula sa Hong Kong. Dito ay inihain ng Prosecutor General ang ICC notification para sa isang arrest warrant sa kasong crime against humanity. Pagtitiyak naman ng palasyo, nasa maayos na sitwasyon ang dating Pangulo at ang kanyang grupo at sinuri ang kanilang kalusugan ng mga doktor ng gobyerno. Nakasuot din anya ng body camera ang mga opisyal ng PNP na nakasuporta sa paghahain ng warrant of arrest. Yan po mga tambay. At ito po ang ito po naman tingnan panoorin natin yung nasa eroplano pa lang po. Pagbaba pa lang po ito, halos nasa lobby po yata pagbaba. Walang waran. Red notice lang. Nalinis na yung divide. Ano nyo na serious illegal detention yan. Red notice is not Red notice is supposed to be issued and only be issued based on a warrant of arrest. Yan po mga tambay, nakita po natin kasama po si General Torre mga tambay sa humuli po sa ating dating Pangulong Duterte. Sikat na naman po si Torre mga tambay. General Torre na naman. Ito po mga tambay, pakinggan naman po natin ang pahayag ng dating Pangulo. Bakit ninyo ako inaresto? Ito po. For detention and the basis for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. It's somebody else's. Kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. People general naman ngayon. Alam mo ba na hindi man lang siya na-serve kung anong kaso pinag-charge sa kanya ngayon? Hindi niya alam. No? Kahit na PI man lang. Alam mo, ang charge sa kanya nasa jargo na. And then, hindi pa kayo na ganito ginagawa natin. Sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo member. Nag-withdraw na tayo. And yet, sir, you are the Prosecutor General. Yes. You know how to exercise due process. Before you can even file charges, you have to file a complaint. We have to file a counter affidavit. Without doing those procedural process, here we are, being issued a warrant of arrest, questionable warrant of arrest. Ano naman po, sir? There's naman doon blooper, puro pagdating sa trial dyan, tatawagin kita sa witness stand.
Tingin ko you're the person who arrested me. May I know the reason why? Have you read the documents? Or at least have you read the case at that time when you made the arrest? So that you would be guided to what you should know. Yan lang yan. Magkaibigan tayo, galing ako gobyerno. Yan po mga tambay, ang nakita po natin, abogado po ang dating Pangulong Duterte. Piskal po yan. Mga tambay, alam niya po ang procedure ng batas. Inaresto po siya ng illegal na pag-aresto po. Wala sa procedure at syempre po hindi po nila natatanggap. Wala po sila natatanggap din po na kaso, mga tambay, no, dokumento na pinadadala po sa kanila na meron po silang kaso. Mga kabay, arestado agad. At ang sinasabi po ng dating Pangulong Duterte, mga tambay, hindi pa tayo miyembro ha. Wala tayong jurisdiction sa ICC. Sobra po ang pamumulitika talaga sa mga Duterte, mga kabayan. Sobra, mga kabayan. Sobra po ang ginawa po nila na pamumulitika, harassment, mga kababayan. Talagang grabe po ang ginagawa po nila sa dating Pangulong Duterte. At siyempre kasama na rin po sa Vice President, mga kababayan. Talagang demolition job. Demolition job po, mga kababayan. Sa tingin po ng pamahalaan at ng Pangulong Marcos Jr., mananahimik po ang mga Pilipino sa ginawa niyong ito. Ang isang presidente na walang ginawa kung hindi ang na pagtanggol ang Pilipino, lalong-lalo ang normal na Pilipino, ipagtanggol sa masasama, lalo sa nang bibiktima ng mga durugista, kasama pa ang NPA, terorista. Nakita niyo naman po ang ginawa ng dating Pangulong Duterte. Sa Marawi pa lang, kubkubin ng mga terorista. Ano ginawa? Diba? Pinagtanggol ang Marawi at ang mga Pilipino nating kababayan sa Marawi na hindi makubkob, hindi makuha ng mga rebelding terorista. Di po ba? Ganyan ang Pangulo magmahal sa Pilipino. Tapos ngayon, baliwala lang ginawang sakripisyo ng isang Pangulong Duterte dahil dito sa pagpasok ng sinasabing bangag daw na Pangulo na ayon kay Kati Binag, na-addictus daw na Pangulo. Ano na nangyayari sa ating bansa, mga kababayan? Pamumulitika ang tinrabaho ng pamahalaan ng sinasabing bangag na administration. Mga kababayan, 3 taon pamumulitika sa mga Duterte. Ayan, nagbunga na ang kanilang pamumulitika. Nagbunga na po, mga kababayan. Hinuli na nila. Arestado na. Nasa pangangalaga na po nila ngayon, mga tambay. Nasa PNP na po. Grabe, no? Walang batas na sinusunod. Walang proseso ng batas. Ang aarestuhin mo, dating Pangulo. Abogado, piskal. Alam niya ang proseso ng batas, pero pagdating po rito sa pamahalaan natin, kinu-question, ha? Galing daw po yung natanggap ng Interpol natin dito sa Manila. Mga tambay, natanggap daw nila galing sa ICC. Hindi na nga tayo miyembro niyan. Mga kababayan, hindi na tayo miyembro, pero baliwala po sa kanila yon. Kahit hindi na po tayo miyembro ng ICC, basta sila, dadakipin nila ang dating Pangulong Duterte. Dahil nga po sa politika, ganyan na po kagrabe ang bansa natin. Sa tingin nyo po, mga kababayan, magugustuhan ito ng mga Pilipino? Ang makakagusto lang po rito, yung mga nakikinabang po. Yung napoproteksyonan po. Pinoproteksyonan po kasi nila mga kababayan. Inililihis po kasi ang issue. Ito po kasi ang napakalaking panglihis sa issue po ng korupsyon. Para po hindi pag-usapan ang mga korupsyon po na nangyayari po sa ating bansa. Real talk po, ito po yun. Ito na po yung pinakamalaki nilang panlaban sa korupsyon. Panglihis po sa korupsyong issue po sa ating pamahalaan. Lalo-lalo po ang 2025 national budget na ginawa po nila na napakaraming blanco, na questionable po ito sa Korte Suprema at questionable din po ang ginawa nilang paglipat sa PhilHealth na hindi bababa sa 89 billion. Nakuha na po nila ang 60 billion mahigit. 60 billion mahigit at pinababalik po ito ng Korte Suprema.
mga kababayan. At hindi pa po dyan na nagtatapos. Napakarami pa po nilang issue, mga kababayan. Lalo-lalo po pagdating sa kanilang mga proyekto na inaanod lang po ng tubig, na wala po investigasyon kung nasaan po ang mga flood control, na hindi po bababa sa ginastusan po natin ng 500 billion of pesos, mga katambay. Ganyan po katindi ang nangyayari sa ating bansa. Para lang po mapagtakpan ang 3 taon pong ginawa po nila yata sa atin kaperahan. Pamumulitika po ang ginawa po nilang pantakip. Tamna ng issue ang Vice President, at syempre po, dalin po ang issue sa droga, sa war on drugs, mga kababayan, na wala man lang isinampang kaso ang mga ito sa Pilipinas. Wala. Doon pa sila nagsampa. Doon pa sila humingi ng tulong sa hindi na tayo miyembro. Ibang klase ito. At nakita po natin ang ating mga kapulisan. Ibang klase. Sumusunod-sunuran po yata. Ang ating po yatang mga kapulisan ay mukha po yatang, komento ko po, mga kababayan. Mukhang sa politiko po yata naglilingkod, hindi po yata sa taong bayan, at hindi po yata nagagamit ang proseso ng batas, mga kababayan. Sinusunod mo ang ICC na hindi ka miyembro, at meron tayong korte, meron tayong justices, nandiyan ang Korte Suprema, pero sumusunod tayo sa ICC na hindi na mga banyaga. International Criminal Court tayo sumusunod, samantalang meron tayong korte sa bansa. Ibang klase po pala pagka ang presidente po pala ay hindi po abogado at hindi rin po nakatapos ng pag-aaral yata ang Pangulong Marcos. Iba po pala mag-isip ang merong ugali na tatak na alam naman po natin na may history at tatak martial law po ang kanilang pamilya. Di po ba? Kaya po nakita nyo po, lahat po ng na kumakalaban di umano sa kanila at kinu-question ng mga korupsyon ang ginagawa po nila. Dahil alam naman po natin ang dating Pangulong Duterte, isa rin pong nagpahayag at talagang isinapubliko ang ginagawa pong korupsyon sa gobyerno at pag-iistapa. Di po ba? Sinabi po ng ating dating Pangulo yan kung paano po ginagawa sa ating pera dahil siya po ay may kaalaman dito. Dati po siyang Pangulo at alam niya po ang batas. Isa po siya abogado at piskal at dating presidente at nakikita niya po ang ginagawang illegal na ginagawang pag-iistapa sa ating pera. Di po ba? Yung po ba'y mali ang ginawa ng dating Pangulong Duterte? Mali rin po ba na hamunin ang dating ang Pangulong Marcos na magpa-drug test? At sabihin na siya ay gumagamit ng droga? Mali po ba yon? Di po ba? Nakita niyo po pagkakaiba. Pagdating kay Cathy Binag, hindi po nila inaaresto. Kasi takot na takot po sila yata lumabas ang USB. Pagka si Cathy Binag na arestohin nila. Wala pong matapang dyan, kahit si Torre. Pero napakatapang po nila sa mga Duterte. Ibang klase po. Pero mga kababayan, nakikita nyo po ba ang nangyayari sa ating gobyerno? Nakita nyo po kung paano po sila magpatupad ng batas? Kung paano po sila sumunod sa batas? Instant justice po yata ang gusto. Lahat ng ku-question sa ginagawa nila ay magkakaproblema. Mga kababayan, ibang klase, no? Ibang klase. Ku-questionin mo ang malayang bansa, ku-questionin mo ang ginagawa ng Pangulo, ku-questionin mo ang ginagawa ng Kamara, ng Senado. Ang ipapalit sa'yo, kulungan. Gagawan ka ng issue katulad nito. Meron naman tayong justice system, umiira ng justice system natin sa bansa. Hindi mo dyan litisin sa bansa natin. Hindi po ba, mga kabayan? Hindi po ba kayo nagtataka? Palibasa, hindi kakatigan at wala po silang matitibay na ebidensya dahil ang ginawa ng Pangulo doon sa ibinibintang nila na war on drugs, talagang yan po ay gagawin ng isang Pangulong matino na isalba mo ang bansa lalo sa nilalamo na tayo ng droga, krimen at ng mga narco-politics, nilalamo ng bansa, narco-politics, droga, di ba?
terorista. Nandiyan pa ang teroristang NPA. Di ba? Hindi ba gagawin ng isang Pangulo yan? Na isalba mo ang bansa mo, malayang bansa. Pero sa pagpasok po ng binagoong ang Pilipinas, ayan po, mga kababayan, nakita po natin, napakaganda po ng pagtanaw. Ganyan po tumanaw ng utang na loob ang pamilya Marcos. Ganyan po. Ganyan po silang klase tumanaw ng utang na loob. Sa kabila ng ipalibing ang kanilang ama sa libing ng bayani, at sa kabila ng tulungan sila ng Vice President na sinasabi ng Vice President na siya'y nabudol at siya ay na-scam, mga kababayan, talagang nakita po natin kung anong klase po ng mga tao ang pamilya Marcos pagdating po sa pagtanaw ng utang na loob. Kaya hindi po malabo Hindi po malabo na talagang ang isusunod nila ang Vice President na puwersahan din po nila yata na i-impeach. Puwersahan po yata nila i-impeach para po wala na pong balakid. Wala na pong balakid sa kanilang ambisyon na manatili sa pwesto ang pamilya nila, mga kababayan. Yan po ang nakikita, komento ko, mga kababayan. Sa ginagawa po nilang panggigipit sa mga Duterte, taong bayan ang magsasaysay po, mga kababayan. Taong bayan. Kaya nga po ano po sinasabi ni Yusek noong nakaraang araw, sumunod daw po tayo sa batas. Ang sinasabi po ni Yusek at ng Malacanang, sumunod daw po tayo sa batas. Ang tanong po ni dating Pangulong Duterte, sumusunod po ba sila sa batas? Sumusunod po ba sila sa batas? Tama po ba sundin nila ang batas na walang jurisdiction sa atin ng ICC pero sinusunod nila ang ICC? Ibang klase po. Yung po ba ang sumusunod sa batas? Ni hindi man lang alam nung inaaresto kung ano kaso niya sa ICC. Wala man lang, antimano uhulihin nila. Ibang klase. Wala man lang notice, wala man lang pinadadala sa kampo ni dating Pangulong Duterte na ikaw ay kinakasuhan na sa ICC. Anong kaso? Instant? Wala man lang binibigay sa kinakasuhan mo? Mga tambay, wala man lang kopya? Wala man lang pinadala ang ICC sa kanila? Ibang klase. Walang pinadadala ang ICC sa kampo ni dating Pangulong Duterte tapos arestado agad. Ibang klase po yata ang batas sa ating bansa ngayon. Ibang klase sa bagay. Nakita naman po natin yan sa institusyon ng Kamara. Ganyan din po Wala kang kaso pero ipakukulong ka ng contempt. Ipakukulong ka rin Wala kang kaso nangyayari talaga yan. Ganyan po pala pagka ang Pangulo ng bansa ay may issue po ng droga. Ganyan po pala magiging proseso ng batas natin, mga kabayan. Susunod tayo sa batas. Pero pagdating sa kanila, lalabag sila sa batas. Hindi sila susunod sa batas. Ganun po ba? Gising-gising po, mga kabayan. Ito na po, mga kabayan. Wala pa pong halalan. Wala pa pong botohan, mga kabayan. Pero dinidemolish na po ang balakid po sa kanilang mga tambay. Dahil alam po nilang napakalakas po. Napakalakas pa ng mga Duterte sa mga Pilipino, mga kababayan. Ito lang po ang tangi po nilang, ito lang po ang tangi nilang sinasabing panlaban. Panapat ang gawan po ng panggigipit at gipitin ang mga Duterte, mga kababayan. Ibang klase, no? Wala man lang kakaso-kaso, mga kababayan. Hindi alam ni dating Pangulong Duterte kung ano ginagawa ng International Criminal Court. Samantalang biglang desisyon, meron ka ng warrant of arrest. Ibang klase. Ibang klase ang ibang klase, no? Gano'n na pala sa ating bansa. Gano'n na pala proseso ng batas, Ibang klase. Kaya po, hindi po tangat bobo ang dating Pangulong Duterte. Alam niya po yan. Galing po siya diyan at alam niya po ang proseso ng batas. Kaya po, pagdating po, ito naman po meron naman po ito hangganan, mga tambay. Hindi naman po mananatili na ang kasamaan ay magtagumpay sa ating bansa, mga kabayan. Hindi naman po magtatagumpay yan. Ngayon lang po yan dahil po sa nakikita po natin, tulog na tulog po ang ating mga kapulisan.
tulog na tulog din po sa katotohanan. Ha? Sa katotohanan po, tulog na tulog po ang mga kapulisan sa katotohanan. At ganoon din po ang ating kasundaluhan. Mga katambay, tulog na tulog po. Tulog sila sa katotohanan. Sa totoo ay natutulog sila. Pero sa mga ginagawa pong anomalya at kabalbalan ng binagoong Pilipinas, mga kababayan, sinusuportahan pa nila yata ang mga ito. At talagang mukha yatang totoo yata ang sinasabi ng mga katamay. Ang balita, totoo yata, lalo sinasabi ni Senadora Amy Marcos. Totoo po yata, talagang gagamitin ang pera ng bansa. Trilyon ang budget para sa pagpapabagsak sa mga Duterte. Trilyon, mga kabayan, ayon sa Marites ni Senadora Amy. Totoo po pala. Talaga po palang ganyan po palang mamulitika ang mga Marcos. Kasi nakita po natin ito sa panahon po. Dahil si Kamanong po ay nung panahon po na talagang bata pat, may isip na rin naman nung martial law. Nung martial law po, hindi ko inabutan. Pero nung mga panahon na malapit na po silang bumaba sa pwesto, ay inabutan na po na inyong lingkod, mga kababayan. Talagang ibang klase po pala silang gumamit ng kapangyarihan. Talagang lahat po ng balakid sa kanila ay talagang kaya nila palang puwersahing gawan ito at talagang madimolis at tuluyan ng mawala hanggat maaari sa politika ang mga makakabangga nila. Ganun po pala silang gumamit ng kapangyarihan ang mga Marcos. Nakatatak na po pala sa kanila ito, mga kababayan. Walang due process, mga kababayan. Dating Pangulong Duterte. Kaya, tapos uhulihin mo lang ng basta-bastang ganyan. Ibang klase. Timing na timing, ha? Timing na timing. Pinaputok nila ang issue na sa balita na arestuhin na. Yan. Arestado na agad. Magaling ang kanila script. Ang ganda ng script nila, talagang tuloy-tuloy. Balita pa lang, fake news pa nga dahil ang sinasabi po nga nung nakaraang araw, wala naman pong warrant of arrest. Pero ngayon, meron na agad. Instant. Ibang klase po. Talagang matindi ang pagkakagawa po na script, mga kababayan, ng binagoong ang Pilipinas. Kaya po mga kababayan, gising-gising po tayo. Ito po, ganito po bang gobyerno ang gusto natin na manatili po sa atin? Ganito po bang humawak ng kapangyarihan ang gusto natin? Ganito po bang gobyerno ang gusto nating manatili? Hawakan ng ating bansa sa ganitong klaseng proseso at paggamit po nila ng batas? Ganito po ba? Mga kababayan, yung mga issue po nila na korupsyon ay ayaw po nilang imbestigahan. Mga kababayan, ito po ang ginagawa nila. Sa dami po ng anomalya ng 3 taon ng binagoong ang Pilipinas, na wala po naglalakas loob na ito'y kalkalin at imbestigahan. Tanging pamilya Duterte lang po ang nagpapahayag ng kanilang maanomalya. Ayan po ang naging kapalit, mga kababayan. Arestado. Gising-gising po, mga kababayan. Gising-gising po tayo. At alam naman po natin na tulog po ang ating mga kapulisan, tulog din po ang ating mga kasundaluhan. Tulog na tulog po, mahimbing na mahimbing. Dahil yata sa dami yata ng pakimkim na nakukuha yata nila. Kaya po, ang nangyayari po sa ating bansa, mga kababayan. Sino pa ang papasok niyan, mga katamay? Sa tingin nyo, aasenso pa ang bansa natin sa binagoong Pilipinas? Sa ginagawa nilang pamumulitika sa ating bansa? Sa tingin nyo, may magtitiwala pa sa atin ngayon na hanggat sila ang nakaupo? Sino magtitiwala na mga dayuhan ngayon sa ating bansa? Sige nga, sino magtitiwala? Meron ba? Pagka ganito, magpatakbo ng gobyerno ang sinasabing may issue ng droga? Sige nga. Instant justice ang gusto nilang mangyari? Ibang klase. Tingnan na lang po natin, mga tambay. Tingnan po natin ang galit ng mga Pilipino. Tingnan po natin ang galit ng ating mga kababayan sa ginagawa po nilang ganitong klase ng pagpapatakbo ng batas ng binagoong ang Pilipinas. Tingnan na lang po natin, mga kababayan. Abangan po natin kung ano po ang magiging resulta nito, mga kababayan. Matatanggap po ba ito ng mga Pilipino yung ginawa nila sa dating Pangulong Duterte? Sa tingin po ba nila katanggap-tanggap ito sa mga Pilipino? Yung ganitong klase na isang dating Pangulong Duterte naglingkod ng tapat,
Walang mga korupsyon sa kanyang gobyerno ng 6 na taon. Walang issue ng mga korupsyon, mga kababayan. Wala. Puro haka-haka lang, puro bintang. Samantalang dito, isang damukal na issue ng korupsyon. Pati institusyon ng Kamara at Senado kasama sa issue ng korupsyon. Samantalang ang dating Pangulong Duterte na naglingkod ng tapat, ipahuhuli mo at paaresto mo. Unbelievable. Talagang gusto na yata talagang maging ang bansa natin pasukan na naman ang bagong diktador na naman. Pagiging diktador na naman yata ang magiging bansa natin ay papasok na naman sa diktador. Ganun ba, mga kababayan? Nako po. Bago po tayo magtapos, mga kababayan, nakakalungkot na balita, pero shoutout na rin po natin sila Julieta Celona ng Sydney, Australia, at si Ma'am LB at si Sir Manny ng North Miami, USA, at si Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, at Trojanta 9828 ng Korea, Lopez Ibana ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng 8529 ng California, USA, 29, Narciso Esteban ng Bulacan, Reynaldo Pecson, at si June De Jesus ng 1221. At syempre po, maraming salamat po sa mga biyayang pinagkakaloob po ninyo. Ito po sila Jake Yahut ng 4531, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, at Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po sa inyo sa mga biyayang pinagkakaloob niyo po, mga kabayan. Maraming salamat po, mga kabayan, sa mga nagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok, at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mga kababayan. Abangan na lang po natin at tingnan po natin ang mangyayari at kaganapan po. Ito po hindi katanggap-tanggap sa mga Pilipino na mga normal. Normal na Pilipino, hindi po ito katanggap-tanggap. Ito po itatanggapin lang po ito ng mga nakikinabang, mga adik, mga NPA, CPP, NPA, NDF, mga kababayan, mga terorista, mga drug lord, mga kriminal, siyempre, mga smuggler, yan. Kaya po nilang tanggapin yan. Tuwan-tuwa po sila dyan, mga kabayan, sa nangyari yan. Pero tayong normal na Pilipino at alam natin kung paano naglingkod at pinoprotektahan tayo ng dating Pangulong Duterte, hindi po natin tanggap ang ginawa ng Pangulong Marcos sa dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po. Paalam muna. Bye-bye. Ingatan nawa.